tipong idanalangin ang mga panalangin kahilingan na pinadala sa Facebook page ng Shrine at ang mga sariling kahilingan ng mga sumusunod na intensyon na nasa screen.
Magsiluhod para sa panalangin kay Jesus, ang banal na salita. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. O Jesus, banal na salitang nagkatawang tao, buhat sa simula ay nararayan na. Mula pa noong una, ikaw ang anak, kaisa ng Ama at ng Espiritu, tatlong persona, iisang Diyos. Ngunit sa kaganapan ng panahon, ikaw na siyang naglalang sa tao ay naging tao ring totoo. Sa pamamagitan ng Diyos Espiritu Santo at ni Maria, ikaw ay iniluwal bilang si Jesus, ang banal na salitang nagkatawang tao. Pumarito ka sa daigdig upang iligtas ang sangkatauhan, gayon din para ipamalas kung paano mamuhay at magmahal. Kalaunay mararanasan namin ang pag-ibig at pag-iral. Mahal naming Jesus, buhay na salita, turuan kaming sumunod sa iyong kalooban upang ang pagiliw naming laan ay maging katotohanan. Hindi kailanman mawawaglit sa pagsambit o awitan. Dumudulog kami sa panalangin at tayo'y nagkakatipan, kasama ng Ama at Espiritong Banal. Sa pag-ibig maging paglilingkod, tayo'y magkakabuklod, kapiling ng ating mga kapatid at kapwa, lalo na ng mga nangangailangan ng pagkalinga, sapagkat kung ano ang ginawa natin sa isa't isa, ay ginawa rin namin sa iyo. Sa iyong pangalan, dumadalangin kami sa anumang paraan at palagi. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Pagbati ng kapayapaan at tuwa sa inyong lahat at sa mga nakikibahagi sa banal na pagdiriwang na ito sa pamamagitan ng live stream sa Diocesan Shrine of Jesus, the Divine Word, ng Christ the King Mission Seminary, Quezon City. Ipinagdiriwang po natin ang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Pamumunuan po ang ating banal na pagdiriwang ni Reverendo Padre Benigno Beltran, SVD. Tumayo po ang lahat para sa pasimula ng ating misa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Biyaya ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang liwanag ng Espiritu Santo na may sumayin niyang lahat. At sumayo rin. Pinagdiriwang natin ngayon ang dakilang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. At kagaya ng pagnanais ng SBD, espesyal na panalangin para sa mga ALS, sa mga school dropouts, para sa mga out-of-school youth na nag-aaral sa alternative learning system. Panalangin din natin lahat ng mga ina. Bago natin ipagpatuloy ang ating pagdiriwang, alalahanin natin din na ngayon, sa tingin ng simbahan, pandaigdigang araw ng kapayapaan.
Panalangin natin sa misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng Emmanuel, ang tagapagligtas sa buong daigdig. Pagsisihan natin ngayon ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin ang ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong kaluwalhatian, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kaluwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan sa sanggol na isinilang ng mahal na ina. Palasap po sa amin ang kanyang panalangin sa pamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ng pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. O Diyos, pagpalain kami kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Kami iyong kaawaan, pagpalain, poong mahal. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa.
Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa amin ay iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Kami iyong kaawaan, pagpalain poong mahal. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak, nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka naalipin kundi anak, sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, Alleluia. Ikaw, Panginoon, ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. Nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaba. Iya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito, at nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagnilay-nilay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos, nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalang araw ay tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalang ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihi. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Happy New Year sa lahat ng nanonood at narito ngayon. Magpapasko din noon sa Smoky Mountain. Pagkatapos ng simbang gabi, nabalitaan namin na may nanganak tapos namatay sa pagsilang ng sanggol. Buhay yung bata. Tapos sinabi, yung tatay tumakas daw, hindi makayanan yung katotohanan. So hanapin ko sana, kakalad ka rin ko pabalik, pangatawanan mo yung responsibilidad mo, magpakalalaki ka. Tapos sinanap ko yung mga sisters, yung mga Holy Spirit sisters diyan sa Convent of the Holy Spirit. Andyan pa si Sister Marie Bernard, si Sister Evelyn Jose, Sister Angel Libron, nagtrabaho sa Smoky Mountain noon niya. Nasaan ang mga sister? So ay naghahanap ng mabilhan ng gatas kasi umiiyak na yung bata eh. Natauhan ako doon. Yung akin, yung kakalad ka rin yung ama. Eh may batang nagugutom eh, nakalimutan ko. Kaya kailangan tignan natin kung ano ang pinakamahalagang mensahe ng simbahan.
Kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Sa unang araw ng taon, diyan nilagay ng simbahan. Napakaluma na nitong kapistahang ito. Hindi na nila alam kung kailan talaga. Maria, Ina ng Diyos. Sa Kanya nanggagaling ang paglingap sa atin ng Panginoon, sapagkat sabi ni San Pablo, isinilang siya ng babae. Kung hindi siya isinilang, hindi tayo matutubos. Kaya kailangan, ngayong may COVID, may bagsak ang ekonomiya, dadating pa yung climate change. Ang aking punto ngayon ay dapat, inspired by Mary, yung pambabaeng pag-iisip, idagdag na natin. Kasi hindi na tayo pwedeng bumalik sa normal. Masyadong patriarchal yung normal, pang lalaki yun eh. Walang katarungan yung normal noon. Babalikan mo pa ba? Naiilan lang ang nagiging bilyonaryo pagkatapos ang dami-daming namamatay sa gutom? Babalikan mo pa ba yung noon na paramihan ng atomic bomb? Kahit 50 times sirain ang mundo ng mga atomic bomb na naka-stockpile ngayon, kakayanin. Para ano yun? Kailangan magbagong pag-iisip. Babalik ka ba doon sa normal na tinabas na lahat yung mga bundok sa mga puno sa bundok ng Sierra Madre, kaya tayo binabaha ngayon? Huwag na tayong bumalik doon. Gagawa tayo ng bagong mundo. Yun pangarap ni Jesus. Isang mundo na naaayon sa kaharian ng Diyos. Isang mundo na may shalom. May katarungan, may kapayapaan, may pagtatanggol sa kalikasan. Justice, peace, and integrity of creation. At kagaya nga ng nasabi ko, naging ganon yung ating normal noon dahil panlalaki masyado ang ginagamit na pag-iisip. Gaya ko, kapag kaladkad ng lalaking walang responsibilidad ang aking binigyang diin, may bata pala doon na umiiyak na dahil walang nanay na masusuhan. Iba kasi ang pag-iisip ng mga babae. Ang mga lalaki, dapat maintindihan ng mga babae ito. Yung mga lalaki, ang pag-iisip niya nakakahon. So pag nag-iisip siya, buksan niya yung kahon, yan lang kanyang iisip eh. Yung mga babae, konektado lahat yan. Kaya yung nanay ko, pag pinagalitan ako, pati yung kasalanan ko noong 1 taon, ibabalik niya yan eh. Ang dami-daming koneksyon na gagawin. So hindi maintindihan ng mga babae that men are capable of thinking about nothing. Yung walang iniisip, kaya ng mga lalaki yan. Yung mga babae, hindi nila kakayanin niya. Mag-iisipin sila, ano kayang yung kurtina, baka may bisita tayo, baka hindi eterno doon sa mantel, sa ang dami nilang iniisip na kailangan ng ating mundo ngayon, sapagkat ang mga babae mahilig nga mag-connect, systems thinking. May science yan. 15 years old, babaeng teenagers, lalaking teenagers, nilagyan ng magnetic resonance imaging para makita kung aling parts ng utak nila ang may electrical impulse kasi ginagamit sa pag-iisip. So binigyan ng mathematical problem. If Anne is twice as old as his sister when she was 5 years old, how old is parang ganyan na mga binibigay. Anong lumabas? Ito science ha. Yung mga babae, samantalang nagsosolve ng problema, ang daming pumupula doon sa makina.
Yung mga lalaki, isa lang area ang pag nag-solve sila ng mathematical problem. Siguro sa evolution daw yan dahil ang mga lalaki nun, maghahunt ng mga mastodon ang lalaki niya. Kailangan concentrated sila. Kailangan hindi sila gagalaw ng matagal. So, na-train nila ang sarili nila na walang iniisip. Hintay ka lang, na dadaan yung mastodon, tutusukin mo na ng weapons mo. Yung mga babae, sila yung sila yung naghahanap kung ito ba nakakain ito. Ganyan din ngayon, mag-shopping. Yung lalaki, bibili ng underwear, pupunta sa yan, alam na niya, bibili. Hindi nakakausapin yung babae. Susukat pa niyan, yung kanyang damit. Terno kaya ito doon sa aking Balenciaga at saka Louis Vuitton na binili ng aking nung nasa France ako. Ang dami nilang iniisip. Maganda din yan. Kita mo sa mall, pagkasama yung asawang lalaki, bored na bored yung lalaki, samantalang parang ecstatic yung babae na makapag-shopping siya, lalo na kung ibibigay sa kanya yung charge ng credit card ng asawa niya. Natatakot pa yung lalaki dahil lalabas sa fitting room. Hindi ba ako mukhang mataba nito, darling? Nako, ang hirap na tanong yan. Talo ang equation ng integral calculus yan. Pambihira lang makapagsabi na, wag yan. Horizontal kasi ang mga linya-linya niyan, dapat mga vertical para magbumuka kang slim. Nako, mamahalin ka ng babae niya. Ito ang aking punto. Systems thinking has priority over critical thinking. Critical thinking masyado yung educational system natin Kung titignan mo sa feminine, masculine thinking, ganito ang sabi ni Art Costa. From the viewpoint of Tao, Chinese philosophy, our attitude towards teaching is too yang. Yung masculine principle, yin and yang yan balance dapat. Yang daw masyado ang ating educational system. Too absolute, rational, ang aggressive. What is needed is more yin. Intuition, sensuousness, and subtlety to bring back a delicate balance. In this way, children might then learn the other basics like the wholeness and unity of existence and life, the art of living in harmonious balance with nature and with others. Kaya nag-imbento ako ng bagong theory of learning, convergence theory of learning, priority ang systems thinking. Inaayunan ni Elon Musk. It is important, sabi ni Elon Musk, to view knowledge as a sort of semantic tree. Make sure you understand the fundamental principles, that is the trunk and the big branches, before you get into the leaves and the details, or there is nothing for you to hang on. Kung puro leaves lang ang ina-analyze mo. So, systems thinking, see the connections, critical thinking, analyze the elements, always remembering that the whole is always greater than the sum of its part. Tapos mag-design thinking ka na. Paano mo gagamitin yung knowledge mo? That is the only way to reformat society para hindi na tayo babalik doon sa dating normal na hindi naman kaigihan, hindi naman maganda, unjust, unending conflict, no concern for the future of the human race. So manalangin tayo ngayon sa mahal na Birhen na sana may makabagong pananaw, may makabagong pag-iisip, sapagkat itong ating mundo ngayon, hindi kalooban ng Diyos ito na hundreds of millions nagugutom, may mga bilyonaryo doon, kagaya ni Elon Musk, number 3 richest man in the world. Kaya lang, maganda kay Elon Musk, yung design thinking, yung number 3, systems thinking, mas prior. Critical thinking, analyze. Design thinking, produce something that will help you create
build a better world. Yan ang ating panalangin sa mahal na Birhen ngayong kapistahan niya bilang ina ng Diyos. At yung aking sinasabi, sinusunod ko. Integrated Sustainable Development Plan sa Marikina Watershed. Kasi nakakainis na. Lagi na lang binabaha. Ang dami-daming nagsasabi. Okay, Integrated Sustainable Development Plan. Marikina Watershed, 67,000 hectares. Sinong pinapagawa ko? Si Arlene at saka si Rona. Mga babae yan. Mahilig sa mga connections yan. Ang galing ng brain cells yan. Galing USAID yan, World Bank, Asia. Ang dami-daming pinanggalingan yan. Ang galing-galing sa project management. O pag naayos na nila, papasok na yung mga lalaki. May computer simulation, may ano. Ayusin natin yan. Tatamanan natin. Pa-simulate natin sa computer. Pag tinamna namin ng 1 milyong giant bamboo yan, ilan na lang ang amount ng water na babaha doon sa Marikina Valley. Ganyan ang ating ipagdasal. Hindi na tayo maaring bumalik sa normal. Hindi maganda yon. Walang kinabukasan ang sangkatauhan. Yung the whole human race will have no future at all kung magpapatuloy tayo. Iilan lang yayaman. Walang hanggang bangayan at digmaan. Sinisira ang kalikasan. Let us not go back to the normal. Let us build a new world. And through the inspiration of the Blessed Virgin Mary, as the feminine principle of evolution, let us build a world that is just, a world that is peaceful, a world where creation flourishes because nature is defended and fostered. Mary, Mother of God, pray for us. Magsitayo tayong lahat. Pahayag natin ang ating pananampalataya sa mapagmahal na Diyos at ang kanyang pangako ng isang walang hanggang buhay kapiling ng banal na Santatlo. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. panalangin ng bayan. Mga kapatid, tinakdaan ng Diyos ang araw na ito bilang hudyat ng panibagong simula tungo sa isang likas kayang kinabukasan para sa buong sangkatauhan. Taas natin sa Diyos ang ating mga kahilingan sa tulong ng panalangin ng mahal na Birhen at taimtim tayong manalangin. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Magsilbing gabay nawa ang simbahan tungo sa liwanag at kapayapaan ng tagapagligtas nating si Jesucristo. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maitaguyod nawa ng mga naninilbihan sa ating pamahalaan ang kanilang magagandang at hikain na may paggalang at pangangalaga sa mga karapatang pantao. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami.
Maging instrumento nawa ng kapayapaan ang bawat isa upang tuluyang manaig ang pag-ibig at kagalakang hatid ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Makita nawa ang bunga at yabong ng ating pananampalataya sa kilos at gawa ng bawat Kristiyanong Pilipino habang ipinagdiriwang natin sa taong ito ang 500 taon ng Kristyanismo sa bansa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Maghilom at makabangon nawa ang buong mundo mula sa pandemya ng COVID-19. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang mga volunteers ng iba't ibang ministries sa ating shrine, mga benefactors at lahat na tumutulong at nagmamalasakit sa kanyang misyon. Pagkalooban nawa sila ng grasya ng Panginoon upang maipagpatuloy nila ang kanilang magagandang at hikain at gawain para sa kapwa. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Pagpalain nawa ng Panginoon ang pamayanan ng Shrine of Jesus the Divine Word at ang buong Christ the King Mission Seminary Community. Naway basbasan ng Panginoon ang kanilang athikain at mga proyekto para maipagpatuloy ang kanilang misyon. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama ng kapayapaan, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming lumikha ng isang bagong daigdig na puno ng iyong katarungan, kapayapaan, pagtatanggol kay inang daigdig upang maiayon namin ang aming pamumuhay sa iyong magandang kalooban. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Isang sanggol, anak ng Berhen, ang siyang isinilang ngayon sa Belen. Dulot niya ay kaligtasan at kapayapaan sa sanlibutan. Siya'y prinsipe ng kapayapaan, ang tagapayo ng mga tao. Siya'y maawaing ama ng lahat, at tatawagin siyang Emmanuel. Tayo na't dalawin natin, sanggol sa sapsapan nating sambahin. Sa mundo'y pinagkaloob, sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Sang kahangahangang biyaya ng Diyos. Magsitayo po. Manalangin kayo mga kapatid, pang itong ating pag-aalay ay maging kalugod-lugod sa Diyos namang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahalin sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Maraming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ang tanan. Sa dakilang kapistahang ito ng mahal na Birhen, na ina ng anak mong Diyos na totoo, maipagdiwang naman namin ang pasimula ng bagong taon at paratingin mo kami sa kaganapan ito sa pamamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang namin ang kapistahan ni Maria, Ina ng Diyos. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat ang mahal na birheng totoong mapala na iyong piniling maging ina ng iyong anak nung isinugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, Diyos ng walhati ang langit at lupa, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ng iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay. Nagpasalamat siya sa iyo, Ama. Hinatiin niya yon. Binigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog ng dahil sa inyo. Sa ganun ding paraan, pagkatapos ng hapunan, kinuha ni Jesus ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, Ama. Binigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyan natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Mapagmahal naming Ama, ginugunita namin ang kamatayan ng iyong anak na nagligtas sa amin. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay, pag-akyat sa langit. Samantalang, ang kanyang pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasalamat, nialay namin sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay pakipagkasundo sa iyo. Itulot mo na kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuno ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan niya kami niyang magkamit ng iyong pamana kasama ni Maria, ina ng Diyos, ina naming lahat. Kasama ng mga apostol at mga martir, lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ng iyong lingkod na si Papa Francisco, may obispo si Onesto. Lahat ng mga obispo at mga pari at lahat ng kasapi ng iyong piniling sambayanan sa buong sandaigdigan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong pamilya na tinipon mo ngayon sa iyong mahal na harapan. Amang maawain. Kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisan na sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Umaasa kaming magtatamasan ng iyong kaningningang walang katapusan na dadampi sa bawat luha ng dalamhati, sapagkat kapag aming nasilayan ang iyong kagandahan, kami ay magiging katulad mo at sasamba kaming walang humpay sa iyo sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at pupuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Buong tiwala tayong manalangin sa ating Ama sa Langit ayon sa panalangin na itinuro sa atin ni Jesus, ang banal na diwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para lang sa langit, ano mo kami ngayon? Ng aming kakain sa araw-araw at pagawarin mo muli sa aming mga sala, para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa puso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Nihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at palagian. Upang sa tulong ng iyong awa, lagi kaming maligtas sa kasalanan at malayo sa lahat ng
kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay kayo ng tanda ng kapayapaan ng banal na diwa sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa Ito ang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo, tagapagligtas ng mundo, anak ng Diyos Ama at anak ng Birhing Maria. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggalang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Paalaala, ang pagbibigay po ng komunyon ay gagawin po ng pahanay. Magsisimula sa kanang bahagi na nakaharap sa altar. Pakiintay po lamang ang mga ushers upang gabayan. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito
at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaan ako ay mawalay sa iyo. Amen. Masdan niyo ang sanggol na siyang hari sa bayan ng Diyos. Siya'y pastor ng mundo at korderong lihain sa krus. Ang ina niyang birhen ay siyang reyna ng mga anghel. Sa kanyang paligid, mga hayop dito sa Belen. Belen natin siyang dalawin, buong puso natin ibigin. Ihanda at dalhin ang alay ng buong buhay natin. Inalaw ang sanggol ng mga mabababang pastor. Sa kanya ihandog ang pag-ibig ng kanilang puso. Ang langit ng anghel, papuri sa Diyos ng Israel. Kanyang kaligtasan sa mga naligaw sa daan. Natin siyang dalawin, buong puso natin ibigin. Ihanda at dalhin ang alay ng buhay, ang alay ng buhay natin, buhay natin. Balang araw ang liwanag, matatanaw ng bulag, ang kagandahan ng umaga, pagmamasdan sa tuwina. Balang araw mumutawi sa bibig ng mga pipi, pasasalamat at papuri, awit ng luwalhati. Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, loobin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapistahan ng mahal ng na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kaming nagsasalo-salo sa piging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Oratio Imperata. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama, nagabayan mo ang mga taong nag-aaral
kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo po ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit ng may kakayanan at pakikiramay, at sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman, pagalingin mo ang mga may sakit, at buhayin mo sa amin ang pagkakawang gawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng Jesukristong anak mo, na nabubuhay at nagahari kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa mga may sakit, Ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen and Joseph Venanimitz. Ipanalangin mo kami. Manatiling nakatayo para sa maikling mensahe mula sa ating Shrine Rector. Sa ngalan po ng ating Rector, Father Ronnie Crisostomo, SVD, Priest Team at Pastoral Council ng Shrine, isa pong pagbati na mapagpalang bagong taon sa inyong lahat. Sama-sama po tayo sa ating espiritual na paglalakbay. Sa isa na namang bagong taon, inaaalay natin kay Jesucristo, ang salitang nagkatawang tao. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko kayo at hingin ang biyaya ng may kapal. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan niya kayo at subaybayan, lingapin kayo nawa niya at bigyan ng kapayapaan sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dalhin ninyo ang kapayapaan ni Jesus, ang banal na diwa. Salamat sa Diyos.